Para sa amin dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Ikinababahala ngayon ng Senado ang tila kawalan ng konkretong plano ng pamahalaan sa gitna ng tensyon sa Middle East na lubhang nakakaapekto ngayon sa Pilipinas. Kaugnay nito, sinimulan na ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee ang pagdinig upang bumuo ng isang komprehensibong contingency framework. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian, dapat nang ituring na krisis ang nararanasan ng bansa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ng senador, bagaman may supply pa ng lagis sa kasalukuyan, ang kawalan ng katiyakan sa mga susunod na araw dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan ay malaking banta sa bansa. Kung kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel. Ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. And that alone for me is a crisis. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin crisis na yon. Binigyang diin pa niya na halos 25 araw na ang krisis sa Middle East, ngunit tila wala pa rin umanong sense of urgency o mabilis na pagtugon ang pamahalaan. Ganito rin ang pananaw ni Senator Loren Legarda sa Senate Ad Hoc Panel. Ayon sa senadora, dapat nang kumilos ang ehekutibo na tila nasa isang emergency situation para sa kapakanan ng mga apektadong sektor. Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. Hindi rin nakapagpigil si Senator Legarda na punahin ang aniyay mabagal na pagpapatupad ng mga programa o solusyon ng mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng kritikal na sitwasyon. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow. Nagpahayag din ng kaparehong sentimiento ang Vice Chairperson ng Protect Committee na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Ayon kay Senator Ejercito, hindi na dapat ipagwalang bahala ang hirap na dinaranas ng publiko dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Binigyang diin ng senador na nasa kamay na ng Pangulo ang desisyon kung gagamitin ang kapangyarihan nito upang suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. Kasabay nito na nawagan din ang senador sa Pangulo na bumuo na ng isang interagency task force upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na pagtugon ng pamahalaan sa krisis. Kahapon, inanunsyo na ng Malacanang na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng crisis committee na tutugon sa epekto ng gulo sa Middle East. Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Dagdag ni Senator Ejercito, dapat na rin umanong itigil ng pamahalaan ang pangangako at pagbibigay ng maling pag-asa sa halip na ilahad ang konkretong plano upang maibsan ang pasanin ng taong bayan. Ayon pa kay Senator Gatchalian, target ng panel na makapaglathala ng isang komprehensibong contingency framework sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.